Kuya, Kuya, mamamatay na ba si inay? Magiging ulila na tayo. Hanapin ko na si Aling Wang para maghiganti. Hinayaan niyang matumba si inay at namatay dahil sa pagbagsak. Kasalanan ninyong lahat yan. Dati, nagnanakaw lang siya ng pagkain sa iba. Ngayon, diretsong pumasok na sa bahay ni Aling Wang para magnakaw. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang ating ina. Nasaan ako? Hindi ba't nasa templo ako? Inay, gising na kayo. Nakapunta ako sa ibang panahon. Inay, mabuti naman at gising na kayo. Mabuti naman, hindi kayo namatay. Kuya, dahan-dahan ka. Hirap na huminga si inay. Sa wakas, may pamilya na rin ako. Masamang balita. Nasa isang nobela ako tungkol sa taggutom na nabasa ko dati. Ako ang masamang stepmother na laging nang aabuso sa 3 bata. Bilisan mo ang paghuhugas. Kung hindi matapos ang paghuhugas ngayon, walang kakain. Ang kalupitan ng orihinal na katauhan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa isipan ng 3 bata. Nang sila ay lumaki, pinatay nila ang orihinal na katauhan. Itinapon ang kanyang bangkay sa isang liblib na puntod at kinain ng mga asong gubat. Inay, masama ang swerte natin ngayon. Prutas lang ang nahagilap ko. Ito muna para may laman ang tiyan mo. Mukhang matagal na silang gutom, pero ako pa ang inuna nilang bigyan ng pagkain. Ang bait-bait nila. Paano natiis ng orihinal na katauhan na gawin sa kanila iyon? Sa buhay na ito, may pamilya na ako sa wakas. Aalagaan ko silang mabuti para maranasan ang init ng pamilya at maiwasan na mapunta sa ganoong kapalaran. Pero taggutom ngayon, wala halos makain o mainom. Paano ko sila pakakainin? Ding. Matagumpay na nalink ang shock system sa host. Magagamit ng host ang shock points para palitan ng mga kasanayan at supply. Ibinibigay ngayon ang beginner's gift pack. 9 FM. Dagdagan ng 10 shock points. System. Shock points. Paano ko ipapalit ang mga shock points na ito? Simple lang. Basta't ang host ay matagumpay na makapagbigay ng pagkagulat sa iba, makukuha na ito. Sa bawat taong magulat, makakakuha ng 10 shock points. Ah, ganun pala. Buksan ang system mall. Nabuksan na ang basic mall. Ang daming bagay. May mga sugat ang mga bata. Meron ba kayong Yunnan Bayaw? Nahanap ang Yunnan Bayaw. Ang presyo ng Yunnan Bayaw ay 60. Paumanhin, host. Kulang ang iyong shock points. Kung kulang, ano ang gagawin ko? Halika tingnan ninyo ito. Si Yan Si Yue naman, mananakit na naman ng bata. Napakasama ng babaeng ito, sapagkat namatay na sa digmaan ng aking kuya at wala nang amang magtatanggol sa mga bata. Araw-araw niya itong inaabuso. Ay, Nakalimutan ko pala. Ang hipag ng orihinal na may-ari ay isang mapanggulong tao rin. Patuloy niyang sinisira ang relasyon ng orihinal na may-ari at ng mga bata. Ako ang nang-aabuso sa mga bata? Kung hindi dahil sa inyong ina na ayaw magbigay ng kahit kaunting pagkain at pinalayas kaming mag-ina sa bahay, ako kaya ay papayag na ang mga bata ang mamundok para humanap ng makakain? Hoy, sa mga ganitong sitwasyon noon, nagwawala lang si Yan Si Yue. Bakit ngayon ay nakakasagot na siya? Dagdag 10 puntos ng pagkamangha ng mga taga-nayon. Nakakuha na agad ako ng puntos ng pagkamangha. Sakto talaga ang dating nito. Tingnan natin sa susunod kung paano ko kukunin ang mga puntos ng pagkamangha. Heto na lang, hipag. Yamang labis kang naaawa. Ikaw na ang mag-ampon sa mga batang ito pabalik sa pamilya Lu. At ikaw ang mag-alaga sa kanila. huy, ikaw ang tunay na ina ng mga bata. Dapat ikaw pa rin ang magpalaki sa kanila. Alam ko, noon ay medyo mahigpit ako sa mga bata. Ngunit simula ngayon, magbabago na ako. Upang maging isang karapat-dapat na ina. At mamuhay ng maayos kasama ang aking mga anak. Huy, ang asawa ng pangalawang anak, ay parang ibang tao ngayon. sabi niya, dadalhin pa niya ang mga bata sa magandang buhay. Dagdag 10 puntos ng pagkamangha ng mga taga-nayon. Ay, hindi naman pala nanakit ng bata ang asawa ng pangalawang anak. Umalis na tayong lahat. Umalis na tayo. Hoy, huwag kayong umalis. Gusto ko sanang guluhin si Yan Si Yue, pero siya pa ang naka-score sa akin. Ding,
Umabot na sa 100 ang puntos ng pagkamangha. Ayos! Ipalit ang Yunnan Bayaw. Sinadya niyang sabihing ipapadala niya kami. Pero sa totoo lang, ipinagtatanggol niya kami. Pero dati naman, hindi ba't laging gusto niya kaming itapon? Tara na! Sige! Anong gagawin mo sa kuya ko? Huwag kang mag-alala, Xiaobo. Gusto ko lang lagyan ng gamot ang sugat ng kuya mo. Gusto niyang lagyan ng gamot ang sugat ko? Bakit siya naging mabait na ngayon? Ding, nadagdagan ng 10 ang pagkagulat ni Lucky. Huwag kang mag-alala, bunso! Halika, Xiaoqi. Alright! Xiaoqi, ito. Ina, pasensya na, hindi ko sinasadya masira ang upuan. Medyo malakas lang talaga ang lakas ko. Paano ko nakalimutan? Sa nobela, si Lucky ay may katangiang sobrang lakas. Ayos lang, Xiaoqi. Kapag nasira ang upuan, ayusin na lang natin. Ha? Ina, hindi mo ako sinisisir? At nilagyan mo pa ng gamot ang sugat ko. Ding, ang pagkagulat ni na Lucky, Lubay at Lu Xuanyi nadagdagan ng 10. 10. Ang mga batang ito, gaano ba kahirap ang buhay nila noon? Kapag medyo mabait lang ako, napapagulat na sila ng ganito. Gutom na ako mamaya, ako na ang magluluto, at gagawa ako ng masarap para sa inyo. Magluluto? Kuya, hindi pa kailanman nagluto si Ina. Bakit ngayon siya magluluto para sa atin? Hindi rin alam ng kuya mo. Bakit kakaiba siya ngayon? Ina, naubos mo na lahat ng pagkain sa bahay natin. Ah, ganun ba? Walang problema. Kahit anong mangyari, ako ngayon ay siguradong magpapakain sa inyo ng masarap. Bakit wala man lang laman dito? Nakakandado ang intermediate at advanced na mall. Dahil sa kasalukuyan, 120 shock value lang ang meron ang host. Primaryang mall lang ang maaaring ma-unlock. 200 shock value ang baboy. Hindi ko kayang bilhin. Hindi rin afford ang isda at manok. Mukhang 10 shock value na lang ang magagamit ko para makapagpalit ng 4 na pack ng instant noodles. Hay nako, busugin muna natin ang tiyan. Kapag dumami na ang shock value ko sa hinaharap, saka na lang ako magpaplano. Hoy kuya, kanina sabi ni Inay, papakainin niya tayo ng masarap. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko siguradong may katarantaduhan na naman siyang gagawin. Pero gutom na talaga ako. Maghintay-hintay muna tayo ng konti. Kung talagang nagsisinungaling si Inay sa atin, dadalhin ko kayong kumain. Prinsipe, yung tungkol sa mga bata ng pamilya Lu, may bago na. Prinsipe, yung asawa ni General Lu na si Yan Siyue, isang masamang babae talaga yon. Lagi niyang inaabuso ang mga bata. Yung 3 batang yon ay mga ulila ni Reyna Xie. Dahil sa kanilang estado, kaya ko ipinagkatiwala ang mga batang yon sa asawa ni Kuya Lu para alagaan. Si Kuya Lu ay napakabait na tao. Paano naging ganoon ang asawa niya? Prinsipe, ano ang susunod ninyong gagawin? Kung diretso akong babalik sa Lu Family Village, tiyak na susundan ako at papatayin ng grupo ni Li Xin. Yung mga matitigas ang ulong yon ay laging kalaban ko. Ganito na lang. Babalik ako bilang si Kuya Lu. Pero Prinsipe, hindi naman kayo kahawig ni General Lu. Tiyak na makikilala kayo ng kanyang pamilya. Nasugatan si Kuya Lu 10 taon na ang nakalilipas. Maraming peklat ang naiwan sa kanyang mukha. Hindi na makikilala ang kanyang tunay na itsura. Pagbalik ko, sasabihin ko na lang na napagaling na ang mga peklat. Ganun na nga. Wow, ang bango. Ano to? Inay, pwede bang kainin yung bilog na bariles na to? Ang sarap. Kahit nung nasa bahay pa ako ng lola ko, hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Dagdag 10 puntos ng pagkamangha para kay Lu Xuanyi. Kung masarap, kumain ka pa. Ganun ba kasarap? Hindi pa kailanman nagluto si Inay, tapos bigla na lang siyang nagluto. Baka masiraan tayo ng tiyan?
Xiaobay, tikman mo rin. Ayoko. Lahat ng ginawa sa amin ni Inay noon, naalala ko pa. Hindi ako naniniwala na magiging mabait si Inay at magluluto para sa amin. Matatag ang ugali ng pangalawa. Mukhang mahirap makuha ang pagkilala niya. Pero kahit gaano pa kahirap, hindi ako susuko. Xiaobay, maghintay ka. Mapatutunayan ko sa iyo ang katapatan ko. May karne pala dito! Dagdag 10 puntos ng pagkamangha para kay Lucky. Hindi maganda ang ani nitong mga nakaraang taon. Hindi na nga makabili ng kanin ng mga kapitbahay natin. Naghandog pa ng karne si Inay para sa atin. Baka naman, nagbago na talaga siya? Nanay, mula ngayon, hindi na kayo magugutom pa. Ang ating pamilya, sa hinaharap, araw-araw, masarap ang pagkain at inumin. Talaga bang ganun kasarap? Masarap ba? Masarap! Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain? Nadagdagan ng 10 ang pagkamangha ni Lubay. Ano bang nangyari kay nanay ngayon na bigla niya tayong pinakitaan ng kabaitan? Nagbago na kaya talaga siya? Mukhang gutom na gutom. Kahit instant noodles, kinain niya ng masaya. Nanay, ang bait mo sa amin. Kayong mga anak ko, ang pagmamahal ko sa inyo ay natural lang. Di ba't sinabi ko na, hindi na kayo magugutom pa. Ang ating pamilya, sa hinaharap, araw-araw, masarap ang pagkain. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay nanay ngayon. Bigla niya tayong nilutuan ng masarap. Paano kung bukas si nanay bumalik sa dating ugali? Magugutom na naman tayo. Nanay, gusto kong umakyat ng bundok para mangaso. Tingnan kung makakakuha ako ng wild game. Tungkol sa sistema, hindi na muna sasabihin sa mga bata dahil gusto ni Xiaoqi na umakyat ng bundok. Hayaan na lang siyang mag-practice. Sige, pumunta ka na. Sige. Beef noodle soup. Beef noodle soup. Beef noodles. Xiaoqi, iyan lang ba ang dala mong sira-sirang busog? Sira. Busog? Hintayin mo. Na-unlock na ang intermediate mall. Ang pana na may tracking ay 130 piso. Ang AK ay 230 piso. Pana na may tracking. May tracking function ito. Siguradong tamaan ang target. Ikaw na nga. Gamitin natin ito. Malaki man itong pana, pero napakagaan naman. Alam ni nanay na may ganoon sa bundok. Pinapunta pa rin ako roon na dala ito. Talaga bang wala siyang pakialam sa kaligtasan ko? Pangalawang kapatid, alis na ako. Ikaw dito ka sa bahay. Alagaan mo ang bunsong kapatid. At si nanay. Kuya? Bunso, hindi pa rin ako mapalagay kay kuya. Pupunta ako sa bundok para tingnan. Sasama rin ako. Nanay, ang babaeng yan si Yue, nagpapanggap lang palang mabait. Tingnan mo, heto na naman, pinapunta niya ang 3 bata sa bundok para mangaso. Dumating na ang pagkakataon. Noong namatay sa digmaan ang pangalawa mong anak, ang titulo ng lupa mula sa pamahalaan, ibinigay sa kanila. Kung gusto nating mabawi ang titulo ng lupa, kailangan nating makuha ang loob ng 3 bata. Ganito ang gawin mo. Ang mamahal, hindi ma-convert. Pero pwede namang makakuha ng murang mga mesa, upuan, at bangko. Manugang, hindi ka talaga nagbabago. Ikaw ba ay nagpupunta ng mga bata sa bundok para mangaso? Ito ang biyenan ng orihinal na may-ari ng katawan. Nang malaman niyang may nangyari sa asawa ng orihinal na may-ari, agad niyang pinalayas ito at ang 3 bata sa bahay.
Pinapunta ko nga ang panganay sa bundok. Ano naman? Ang itim talaga ng puso mo. Tao! Ay, mga kababayan, halika kayo. Halika kayo mga kababayan. Anong nangyari? Mga kababayan, nakita ko mismo. Pinapunta niya ang mga bata sa bundok para manggaso. May mga baboy ramo roon na kumakain ng tao. Hindi ba't parang pinapatay niya ang mga bata? Ano? Baboy ramo? Ang ganda! May karne tayo ngayong gabi! Naku! Baboy ramo! Alam mo bang may baboy ramo sa bundok? Bakit hindi mo siya pinigilan? Yung panganay nyo, ang tigas ng ulo. Sa'yo lang naman siya nakikinig palagi. Paano ko siya mapapakiusapan? Dala ni Xiaoqi ang pana at mga palaso. Siguro naman ay ligtas siya. Kung hindi ko pa nakita ng personal, Hindi ko malalaman. na ganito kabagsik ang babaeng ito na pusong bato. Naabot pa sa puntong nakakapangilabot na talaga. Wala na ang pangalawa kong anak. Dapat kitang pagbayarin para sa kanya. Aray, sobrang sakit. Itong asawa ng pangalawa, Nangahas pang manakit sa sariling biyenan. Dagdag 10 puntos sa pagkamangha ng mga taga-nayon. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin sa bundok si panganay. Huwag kang maghangad na tumakas. Bitawan mo ako! Ano naman kung hindi kita bibitawan? Mga kababayan, tingnan niyo siya. Kahit biyenan ay kayang-kaya niyang saktan. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano pa ang hindi ko kayang gawin. Tumabi ka! Mga anak ko, kahabag-habag. 9 sa 10, patay na siya sa bundok. Kawawa talaga ang mga bata. Kapag si Manman ay nakauwi na kasama ang mga maliliit na yan, matagal ko nang pinalayas ang babaeng ito na si Yan Siyue. Sa oras na iyon, lahat ng naiwan ng pangalawa ay mapapasakin na. Hindi pwede, mga kababayan! Ang taong tulad niya ay isang panganib kung mananatili sa baryo. Baka sa hinaharap ay pati mga anak niyo ay mapahamak. Dapat siyang iharap sa autoridad para maiwasan ang panganib. Iharap sa autoridad. Iharap sa autoridad. Sabi, dalhin sa mga autoridad. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong apihin ang nanay ko! Hoy, Xiaoqi, Xiaoqi, ayos ka lang ba? bumalik na si Xiaoqi. Buhay pa pala siya. Kainis! Bakit bumalik ang batang ito? Nasaan naman ang iba? Xiaoqi, pumunta ka sa bundok? Bakit wala kang ni anumang nangyari? May baboy ramo sa bundok na iyon. Kapag nakasalubong ng baboy ramo, mahirap nang makaligtas sa kamatayan. Nakasalubong ko nga ang baboy ramo at saka dinala ko pa ito pabalik. Isang ordinaryong pana lang ito. Nakahuli ka ng ganito kalaking baboy ramo? Matanda kang hangal ka. Kung magsasalita ka pa laban sa akin at sa bata, gagantihan kita. Nanay, ang pananay binigay mo sa akin, ang galing talaga! Ako... Gusto ko ulit gamitin ito sa pangangaso. May susunod pa? May baboy ramo sa bundok? Bakit hindi mo sinabi agad? Kaya pinapunta ako ni nanay sa bundok para mangaso, ay hindi alam na may panganib. Ibig sabihin, nagmamalasakit pa rin pala si nanay sa akin. Nanay, pasensya na. Hindi na ako uulit. Oo nga pala. Nasaan naman si RD at Xiaomei? Ay, manugang. Nahanap din kita.
Yung si Xiaobai at Xuan Yi, nag-aalala sa panganay ninyo, pumunta sa bundok para hanapin siya. Nakasalubong ng mga tulisan, malapit ng dalhin. Ay, dali, tingnan ninyo. Ano? Xiaoqi, dito ka muna. Huwag gagalaw. Ako ang lalabas para magligtas. Sige. Tingnan ninyo. Talagang pumunta siya. Saglit lang, sumugod na siya para iligtas ang mga bata. Kung dati, Hindi siya. mag-aalala kung mabuhay o mamatay ang mga bata. Ngayon, mag-isa lang siya, sumugod na para iligtas ang mga bata. Totoo, mukhang ang asawa ng pangalawa ay tunay ngang nagbago na. Dapat tayong maghiwa-hiwalay agad, umikot sa likod ng bundok. Tingnan kung makakatulong tayo. Tara na, tara! Boss, yung kabayong nakuha natin ngayon, ang ganda talaga. Ako'y naglibot na sa buong bundok. Wala akong nakitang hayop. Bigla na lang, may 2 bata. Kuya, natatakot ako. Wag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Sino kayo? Ako ay tulisan. Hulihin ninyo ang 2 batang yan. Ipagbili para pang-inom. Opo, boss. Nabili ko na ang mga tulisan na ito. Kapag ang 3 bata ay nasa panganib, basta't magpadala ako ng senyas, may mga opisyal na darating para iligtas sila. Sa ganito, tiyak na magpapasalamat sila sa akin at ibibigay nila ang titulo ng lupa. Huwag kang magkikilos. Sumama kayo. Hindi namin kayo kilala at hindi kami sasama sa inyo. Tama, payo ko, umalis na kayo. Malapit nang dumating si nanay kasama ang mga sundalo para iligtas kami. Ina mo, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang nanay mo ay iyon, ang basagulero sa nayon ng Lu. Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Nagbago na ang nanay ko. Nagluluto pa siya ng masarap para sa amin. Tama, nag-a-apply pa siya ng gamot sa amin. Kung nagbago na ang nanay mo, makapagpapalabas sa inyong dalawa. Isang grupo ng mga bata. Ayaw na ng nanay mo sa inyo. Huwag mong sabihin ang nanay ko. Batang hayop, naglakas loob kang gumawa ng aksyon. Itali ninyo sila para sa akin. Opo. Ano ang dapat gawin? Hindi ba? Titingnan lang natin? Ang 2 batang ito ay dadalhin nila? Ano ang magagawa natin? Sila ay mga tulisan na hindi kumikindat sa pagpatay. Dapat ay sumama kayo ng maayos sa amin. Walang mangyayaring masama. Naglakas loob kang gumawa ng aksyon. Itali sila at itapon para pakainin sa mga lobo. Huwag. Tumigil ka. Nanay, Iyon ang asawa ng pangalawang anak. Ayaw niya ng buhay niya. Ang mga tulisan ay may hawak na kutsilyo. Dagdag na 10 puntos ng pagkagulat ng mga mamamayan. Maaaring ipagpalit sa aka. Ipagpalit. Kumuha ng sira-sirang panggatong. Naglakas loob pang iligtas sila. Talagang pangarap na imposible. Itali ang babaeng iyon para sa akin. Sige, boss. Pangalawang kapatid. Papatayin kita. Pangalawang kapatid. Pangatlong kapatid. Okay lang ba? nanay, ano ito? Paano ito napakagaling? Ito ay baril. Nanay ang magtuturo sa iyo kung paano gamitin. Ilagay mo ito sa iyong balikat. Hawakan mo ang maiksing hawakan. Tumutok. Pangalawang kapatid. Pangatlong kapatid. Papatayin kita. Ngayon na. Magaling, Xiaobo. Ang hawakan ng apoy sa kamay ng lubo. Paano ito napakagaling? Pinatay ang mga bandido sa bundok ng madali. Ang pagkamangha ng mga residente ay nadagdagan ng 10. Xuan Yi, Xiaobo, okay lang ba kayo? Nanay, dumating ka upang iligtas kami. Ako ang inyong nanay. Nakaranas kayo ng peligro. Siyempre kailangan kong iligtas kayo. Hindi niya kami iniwan. Ang pagkamangha ng Lubo. Ang pagkamangha ng Lu Xuanyi ay nadagdagan ng 10. Humihingi na ng gabi. Nanay bumili ng karne ngayon. Umuwi at gumawa ng braised pork para kainin ninyo. Tara! Ang Yan si Yue. Paano siya napakagaling? Parang gusto kunin ang titulo ng lupa.
Kailangan pa maghanap ng ibang paraan. Ang mga bata ay siguradong masaya. Pagod na ako sa maghapon. Sa wakas, makakauwi na rin. Hoy, Laozang. Naamoy mo ba? Amoy ng karne. Mukhang galing sa bahay ng asawa ng pangalawang anak, ang amoy. Paano naman mangyayari yon? Alam naman ng lahat sa baryo na tamad at matakaw ang asawa ng pangalawang anak. Wala na nga silang makain sa hirap. Paano sila magkakaroon ng karne? Mali ang pang-amoy mo. Tama ka rin. Kawawa naman ang mga batang ito. Sila pa naman ay lumalaki. Halika mga bata. Mga anak, hirap na hirap kayo kasama ng inyong ina, no? Halika, kain kayo ng tinapay. Hoy, yan ang pagkain mo para sa isang araw. Kung ibibigay mo yan, ano ang kakainin mo? Salamat sa kabutihan ng puso mo, Tita Wang. Hawakan mo muna ang tinapay na ito. Magluluto ng adobo para sa amin si Inay. Tingnan mo, nagugutom na talaga ang mga bata. Nagsisimula na silang magsalita ng kung ano-ano. Ngayon sa baryo, wala nang makakain ang bawat pamilya. May karne pa kayong makakain? Mga anak, pasok na kayo at kumain ng adobo. Sige, wow, adobo na. Adobo nga. Nadagdagan ng 10 ang pagkamanghani na Wang Fu at Jiang Sheng. Kain na. Wow, ang bango. Mukhang masarap. Hoy, anong nangyayari? Kuya Jiang, Ate Wang, Tita Wu, pasok din kayo at tikman nyo. Ay, siya. Adobo nga talaga. Tita Wu, ito ay para sa iyo. Salamat sa pagpapahatid mo ng mensahe kanina at sa pag-aalaga mo palagi sa mga anak namin. Ay, maliit na bagay lang yon. Kung gayon, hindi na ako mahihiya. Adobo nga talaga? Ang pamilya ng asawa ng pangalawang anak. Kailan pa naging ganito kaganda ang buhay? Totoo, bigla na lang nagbago ang asawa ng pangalawang anak. Hindi na niya pinapalo ang mga bata at nakakapagpakain pa ng karne ang buong pamilya. Ate Wang, Kuya Zhang, ito ay para sa inyo. Ano? Ang laki-laking karne, ibibigay nyo lang sa amin? Sa mga ordinaryong pamilya, yung ganito kaliit na piraso lang ay sapat na para sa kanila. Pero sa inyo, ganito kalaking plato ang kinakain at may ganito pang kalaking piraso ang ibibigay sa amin. Ding! Dagdag 10 puntos ng pagkamangha mula sa mga taga-nayon. Ate Wang, Kuya Zhang, pasensya na sa mga kalokohan ko noon. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa mga anak ko. Itong mga ito, tanggapin ninyo bilang pasasalamat. Magkapit-bahay naman tayong lahat. Natural lang na magtulungan. Kung ganun, tatanggapin na namin ito. Sa mga susunod, kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa amin. Sip ho. Kanina, nakakuha ako ng maraming puntos ng pagkamangha. Sakto, makakabili ako ng bagong damit para sa mga bata. Mga anak, sandali lang muna kayo diyan. May sorpresa si nanay para sa inyo. Talaga po, oo. Ano kaya ang sorpresang ihahanda ni Nanay para sa atin? Tingnan ninyo, ano ito? Bagong damit! Bumili si nanay ng bagong damit para sa atin. Dagdag 10 puntos ng pagkamangha mula sa mga bata. Nakita kasi ni nanay na buong taon, sira-sira at luma na lang ang suot ninyo. Kaya bumili ako ng bagong damit para sa inyo. Subukan ninyong isuot. Nanay, bakit bigla ka na lang napakabait sa amin? Narinig ko, bago itapon ng mga matatanda ang mga bata, binibihisan din muna nila ng bago. Ano ba yung iniisip mo? Naawa lang si nanay sa inyo, buong taon, hindi man lang bagay sa inyo ang sinusuot ninyo. Xuan Yi, halika, subukan natin ang bagong damit. Opo. Kuya! Wow, ang ganda ng bagong damit. Ang komportable pa sa pakiramdam kapag suot. Ako rin, magpapalit na ako ng bago.
Sana ganyan na lang palagi si nanay. Ate, Anong nangyari? parang may lagnat si ate. Ang init. Meron sigurong pangbaba ng lagnat sa system store, di ba? Halika, Xuanyi, Opo, inay. Itatapon mo na naman ba si ate sa silong? sa silong? Wala akong pera para ipagamot ka. Ikaw na ang bahala. Inay, pakawalan mo ako. Inay, pakawalan mo ako. Ang sama talaga ng orihinal na katawan ko. Kayang-kaya niyang ikulong sa silong ang batang may sakit? Hindi ko siya itatapon sa silong. Gusto ko siyang tulungan na tumayo at ipagamot. Papagamot? Ding! Plus 10! Plus 10! Ang shock value ni na Lucci at Lubay. Hindi ka naman dati nagpapagamot sa amin. Bakit ngayon ganyan ka? Inay, totoo ba lahat ng sinasabi mo? Siyempre, tingnan mo ito. Ito ang tinatawag na pangbaba ng lagnat. Kapag itinurok ang likido mula dito sa katawan, mabilis nagagaling sa lagnat si Xuanyi. Masakit ba yun kapag tinurok? Medyo, pero kaya namang tiisin. Hoy bunso, hayaan mo na si inay na subukan. Naniniwala ako kay inay. Hindi niya pahihirapan si ate. Xiaoqi, ilabas mo ang braso ni ate. See? Anong nangyayari sa akin? Ang bilis sumandar ng injection. Ding! Plus 10! Plus 10 ang shock value ni na Luki at Lubay. Nanay, ikaw ang nagligtas sa akin. Oo, kahit wala na ang lagnat, dapat kang magpahinga. Nanay, salamat. Lu Xuanyi, nagulat. Dagdag 10 puntos. Hindi ako ikinulong ni nanay, pinainom pa ako ng gamot, nagbago talaga si nanay. Kuya, tingnan mo. Sabi ko, hindi sasaktan ni nanay ang bunso. Malaki talaga ang pagbabago ni nanay. Nagbago na ba talaga siya? Hindi, obserbahan ko pa siya. Malapit na maubos ang pera sa bahay. Aakyat ako sa bundok para mangaso at magbenta. Mangaso nanay, gusto kong sumama sa pangangaso gamitin ang malakas na pana. Sige, sumama ka sa pangangaso. Alagaan mo ang kapatid sa bahay. Malaki talaga ang pagbabago ni nanay. Gusto kong magkaroon ng pagkakataon, obserbahan siya. Nagbago na ba talaga? O nag-iisip pa ng masama? Nanay, gusto ko rin mangaso. Hindi pa ako nakasubok. Sa pagkakataong ito, sumama ka sa pangangaso. Ikaw, protektahan mo ang kapatid sa bahay. Sige. Nanay, maayos na ang buhay ng tiyahin, araw-araw may karne, nagkakaroon pa ng bagong damit na inggit ang mga tao sa baryo. Tingnan mo ang pamilya natin. Araw-araw gulay lang damit na sirang-sira. Mula nang lumaki ako, wala pa akong bagong damit, lahat ay pinaman ng mga hindi na gusto ninyo. May amoy na. Maayos ang buhay ng pamilya ni Yan si Yue dahil sa titulo ng lupa na binigay ng gobyerno sa kuya. Chue, gusto mo ng karne at bagong damit? Oh, Sige, dadala kita. CJ, dito na! Xiaobai, panoorin mo. Wow, tama nga. Hindi ko inakala, inay. Ang galing pala ng pangangaso mo. Lubay, plus 10 sa shock value. Ano sa tingin mo? Ang galing, di ba? Xiaobai, gusto mo bang subukan? Gusto. Pero kaya ko kaya. Siyempre kaya mo. Halika, tuturuan kita. Ilagay mo sa busog. Wow, inay, tama nga ang tira ko. Ang galing mo, Xiaobai. Una mo pa lang, tumama ka na. Okay, hanggang dito na muna tayo ngayon. Dalhin natin ang nahuli sa sasakyan at uwi na tayo. Akala ko may masamang naisip na naman si inay. Mali pala ang hinala ko sa kanya. Huwag ka nang umiyak, bunso. Anong nangyari sa inyo? Sinong nanakit sa inyo?
Inay, yung tiyahin namin pumunta sa bahay natin at kinuha ang titulo ng lupa. Hiniwa pa niya ang damit namin. Inay, kasalanan ko lahat. Hindi ko na ipagtanggol si Bunso. Parusahan mo na ako. Xiaoqi, paano mo nasabi yan? Magaling ka na. Luman, kayo na naman. Dart gun. 200 shock value. Tara, mga anak, gagantihan ko sila para sa inyo. Tingnan mo. Ang titulo ng lupa na ito, sa wakas, nasa atin na. Nakuha na ang titulo. Maaaring mapalitan ng malaking halaga. Uunlad na ang pamilya natin. Yan si Yue. Anong ginagawa mo sa panggatong na yan? Hindi naman siguro papatayin mo kami? Dagdag 10 pagkagulat para kay Luman at Li Shui. Xiao Shue, tumakbo na tayo. Ang panggatong sa kamay ni Yan si Yue, kayang magpabagsak ng mga tulisan. Papatayin niya tayo? Gusto mong tumakbo? Walang pag-asa. Ang sakit. Sige. Mga bata, gusto nyo bang subukan? Gusto! Tulad ng dati. Halika? Mang-aapi kayo sa mga anak ko. Ito ang kahihinatnan. Wag na. Aminin na namin ang pagkakamali. Luman, ganyan na lang? Hindi pa ako nasisiyahan. Ate, talagang aminado na kami. Huwag mo na kaming saktan. Sige, ibigay nyo ang titulo ng lupa. Bigyan nyo ako ng 5 tael na pilak. Humingi ng tawad sa mga anak ko. At palalayain ko kayo. Ito. Gusto mo pa ulit? Ako. Buti na lang alam nyo. Mag-apologize kayo sa anak ko. Sorry. Okay. Nanay, nag-avenge ako para sa inyo. Xuanyi, Xiaoqi, satisfied ba? Satisfied. Nanay, ang galing mo. Nanay, ang pinakamagaling. Nanay, nagbago talaga siya. Patuloy na nagtatanggol sa amin. Sa wakas, naayos ang problema. Tara, uwi na tayo. Huwag na mag-stare. Uwi na. Sige, tara, uwi na tayo. Wang Ye, nalaman ko ang asawa ni Ludage. Nitong mga araw, pinag-uusapan na ibenta ang mga bata. Ano ba yan? Bay mo, ipagbigay alam mo. Lahat, bilisan ang proseso. Dapat makarating tayo sa Lujia Village ASAP. Wang Ye, may isa pang bagay. Li Xin at ang grupo ng mga matandang lalaki na hindi mo kaaway alam na ang pag-alis mo sa kapital. Naghanap sila ngayon sa whereabouts mo. Okay, alam ko. Ipaalam mo sa publiko ang whereabouts ko. Sabihin mo na dumating ako sa Lujia Village. Sa pagkakataon nito, hindi lang ako kukunin ng 3 bata. Gusto ko ring i-eliminate ang grupo ni Li Xin. Ang ancient times, sobrang init. Pero, nakasuot pa ng ganito. Muntik na ako magkabungang araw. Kung may halo-halo sana. Halo-halo? Nanay, ano ang halo-halo? Ang halo-halo ay pinipino ang yelo. Tapos, binubuhos ng fruit juice. Masarap talaga. Parang masarap. Nanay, gusto ko rin ng halo-halo. Gusto ko rin! Blender. 120 halaga ng pagkamangha. Walang limitasyong yelo. 150 halaga ng pagkamangha. Walang limitasyong sariwang katas ng prutas. 300 halaga ng pagkamangha. Natitirang halaga ng pagkamangha. 700. Ang bait naman. May yelo pa. Wow, ang galing talaga ng gawa ng sistema. Hindi na kailangan pang magsaksak ng kuryente. Ang dali. Nanay, alam kong marunong kang magsalamangka. Nagpakita ka ng napakaraming yelo. Nanay, ano itong parang pitzel na bagay? Ito ang gamit para makagawa ng halo-halo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong bagay. Ang liit-liit nito, kaya ba nitong durugin ng matigas na yelo? Oo nga. Siyempre, panoorin nyo. Kuya, Diko, tingnan nyo. Umiikot pa ito. Xiaoqi, kumuha ka ng 3 mangkok. Sige!
naman nito? Tikman nyo. Tingnan nyo, ito ang halo-halo. Ang liit-liit nito pag ugong lang, nagiging buhangin na ang yelo. Ang galing talaga! Luki, Lubay, Lushwanyi, halaga ng pagkamangha, dagdagan ng 10, dagdagan ng 10, dagdagan ng 10. Malamig-lamig at matamis. Nanay, ang galing-galing mo! Nagawa mo pa ng ganito kasarap na pagkain! Kung gusto nyo ito, bukas, magtitinda tayo ng halo-halo sa bayan. Ang saya. Patingin-tingin ng mga munting palamuti, patingin-tingin ng mga pamaypay. Nanay, wala yatang nakakaalam dito sa bayan kung ano ang minadali na yelo? Mabebenta kaya ito? Mabebenta yan. At saka napakainit ng panahon ngayon. Siguradong maraming gustong matikman. Ano ito? Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Hoy, ate, ano ba ang tinitinda mo? At ano yung umuugong na yon? Minadali na yelo ang tinitinda ko. Minadali na yelo? Ano ba yon? Ito ay pangdurog ng yelo. Kayang gawing minadali ang yelo, malamig at nakakapawi ng init. Gusto nyo po bang matikman? Anong masarap sa yelo? Hindi na, ayaw ko. Bakit umalis silang lahat? Huwag kang mawalan ng pag-asa, bunso. Napakasarap ng ginawa ni nanay. Siguradong may bibili. Tama. Basta hindi tayo susuko, siguradong may bibili. Boss, bigyan mo ako ng isang mangkok ng pansit. Boss, isang mangkok ng pansit. Ako din, isang order. Ayos, sige. Ate, kahit nakakaiba ang tinitinda mo, walang kwenta, walang bumibili sa'yo. Umuwi ka na lang. Kuya, hindi na kailangang mag-alala. Tingnan nyo, tikman nyo. Halika tumingin kayong lahat. Malamig at nakakapawi ng init na minadali na yelo. Boss, ano ba ito? Ito po ay minadali na yelo. May 3 lasa, pakwan, mangga, at dalandan. Maliban sa yelong pakwan na 4 na piso, 3 piso lang ang iba. Ginoo, anong lasa po ang gusto ninyo? Minadali na yelo? Ngayon ko lang narinig yan. Kung ganon, bigyan mo ako ng isa sa bawat lasa. Sige po, Ginoo, maghintay lang po kayo sandali. Eto po. Ginoo, sana'y masiyahan kayo. May ganito palang napakasarap sa mundo. Nagtaas ng 10 ang halaga ng pagkamangha ni Liu Daer. Boss, dagdagan mo pa ako ng isang pakwan. Ipapabalot ko. Sipo, Bigyan mo ako ng isa. Bigyan mo rin ako ng isa. Ako din, isang order. dahan-dahan lang po kayo. Meron para sa lahat. Heto po. Salamat. Boss, ang sarap ng halo-halo mo. Masarap nga, nakakapresko. Pero pagkatapos kong inumin, parang walang laman ang tiyan ko. Parang tubig lang ang ininom ko. Boss, magluto ka nga ng isang mangkok ng pansit para sa akin? Oo, sige, ilaluto ko na. Boss, isa rin para sa akin. Oh, sige. Mga anak, pagod na pagod kayo sa maghapon ninyong pagtatrabaho. Mamaya, yung natirang juice, gagawin kong halo-halo para sa inyo ni nanay. Sige! Kuya, pagod na rin kayo sa maghapon ninyong pagtatrabaho. Nauuhaw na siguro kayo? Tikman mo rin. Nina, masyado akong makitid ang isip. Kahit na sinabihan kita ng masama noon, hindi mo ako pinagtaniman ng galit. At binigyan mo pa ako ng halo-halo. Pareho tayong negosyante. Dapat lang na magtulungan tayo. Mahirap para sa lahat. Mainit kasi ang panahon nitong mga nakaraang araw. Kaya ayaw nang kumain ng mainit na pansit ang mga tao. Dahil sa'yo, umunlad ang negosyo ko. Libre na ang pansit na ito para sa iyo. Pasensya na. Salamat, kuya. At ito rin, libre na para sa iyo. Mga bata, halika na at kumain ng pansit. Halika na, halika na, halika na. Salamat talaga, kuya. Isang babaeng balo at mga ulila, ang lakas ng loob mong makipagkompetensya sa negosyo ng Fulmanlo. Tingnan natin kung paano kayo pagtatrabahuhin ng aming tagapamahala. Ito ang perang kinita natin ngayong araw. Xiaobay, tulungan mo nga ako na bilangin ito. Sige. Inay, 780 piso lahat. Tapos, kailangan pa nating ibabawas ang gastos natin ngayong araw, tulad ng pagkain at kalesa. Kung ganito ang pagkalkula, ang kinita natin ngayong araw ay 620 piso. Wow, inay, ang galing-galing mo. Isang araw lang ang laki na ng kinita natin.
Oo nga, syempre naman. Hindi mo ba alam kung sino ang inay natin? Oo nga pala, Xiaobay. Hatiin mo itong pera sa kuya at ate mo bilang pabuya sa inyo sa pagod ngayong araw. Sige! Para kay ate. Para kay kuya. Para sa akin. Oo nga pala, may binili rin akong bagong damit para sa inyo. Salamat, Inay! Ang laki ng pinagbago mo, inay. Kahit hindi ko alam kung bakit ganito kalaki ang pinagbago mo, gustong-gusto ko ang inay ngayon. Boss, nakalabas ka na rin. Ang init na dito. Bigyan mo ako ng isa sa bawat klase. Sige, halo-halo, sandali lang. Boss, yung may mangga sa akin. Si, Boss, yung may mangga rin sa akin. si, Mayroon palang ganitong kamanghamanghang bagay sa mundo, kayang gawing pinong buhangin ang matigas na yelo. Dagdag 10 puntos sa pagkagulat. gusto mo bang bumili ng halo-halo, Ginoo? Ang may-ari ng aming Fumanlo ay gustong bilhin ang iyong recipe ng halo-halo. Magpresyo ka. Ang Fumanlu ay isa sa pinakasikat na restaurant sa bayan. Dati ko pang iniisip na makipagtulungan sa Fumanlu, pero dahil sa ugali ninyo, huwag na lang. Ayaw ko. Ayon sa aming may-ari, mahihirapan kang mag-isa sa pag-aalaga ng bata, kaya gusto niyang tulungan ka. Magbibigay kami ng 3 tael ng pilak. Sabi ko na nga, ayaw ko. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Humarap ka sa akin ng ganyan. Gusto mong mamatay. Aray, bitawan mo. Buti na lang araw-araw akong nag-eehersisyo, kaya medyo gumaling ang katawan ko. Sapat na ito para sa mga hamak na tulad mo. Ang galing mong lumaban. Ale, suntukin mo. Matagal ko nang ayaw sa taong ito na si Lizzie. Palaging mayabang, parang may utang sa kanya ang lahat. Dagdag 10 puntos sa pagkagulat. 10 ulit. Umalis ka. Huwag mo na akong muling makita. Magkakasala ka sa aming Fumanlo. Magsisisi ka. Kailangan kong umuwi at sabihin sa may-ari ang nangyari ngayon. Boss! Kanina ko nakita si Lizzie ng Fumanlu na pumunta kay Alian na nagbebenta ng halo-halo para bilhin ang recipe. Ang Fumanlu ay nagplano ng pagbili ng recipe ng halo-halo. Ibig sabihin, talagang maganda ito. Totoo nga. Nitong mga nakaraang araw, narinig ko rin ang tungkol sa halo-halo. Kung hindi mabili ng Fumanlo, kung gayon, ang Mingmanlo ang bibili nito. Inay, ang Fu Manlu ay ang pinakamalaking restaurant sa ating bayan. Kapag nagalit sila sa atin, paano pa tayo magtitinda? Ang ice shaved ay pwedeng ibenta lang sa tag-araw. Hindi ako pwedeng magtinda lang tuwing tag-araw. Mas mabuti pa na ipagbili ang makina at recipe para maghanap ng ibang paraan para kumita. Ikaw ba ang binibining yan na nagtitinda ng ice shaved? Ako nga. Ako ang Manager Lin ng Mingmanlu. Narito ako para makipag-usap sa negosyo. Manager Lin, maupo muna po kayo. Mainit ang panahon. Uminom muna ng ice shaved. Pag-usapan natin ang negosyo habang nakaupo. Siya. May ganito kang kahangahangang bagay, binibining yan. Ang pagkamangha ni Manager Lin ay tumaas ng 10. Subukan mo, Manager Lin. Anong negosyo ang gusto mong pag-usapan ngayon? Masarap. Sa totoo lang, narito ako para sana maibili ko ang mga gamit at recipe ng ice shaved para sa Mingmanlu. Pwede. Pero magkano ang handa mong ibayad? 100 liang ng salapi. Pwede ba? Ang mga bagay mo talagang kakaiba. Sa tingin ko, walang pangalawang ganito sa ating Jin Kingdom. Kung hindi ka kontento sa presyo, pwede pa tayo mag-usap. Kitang-kita na matapat kang tao, Manager Lin. Kaya ganito, 500 liang. Ipagbibili ko sa iyo ang recipe at mga gamit.
500 liang. Manager Lin. Nitong mga nakaraang araw nakapag-ipon na ako ng 50 tael mula sa pagtitinda ko sa maliit na pwesto. At iyon pa lang ang kita mula sa maliit na pwesto. Sa tingin ko kung sa malalaking restaurant tulad ng sa inyo ipagbibili ito, mas malaki pa siguro ang kikitain. Talagang nakakapang-akit ang sinabi ni Ginang yan. Bukod pa riyan, nagbibigay pa ako ng serbisyo para sa blender na ito. Sa loob ng 5 taon, kapag hindi na ito gumagana o nasira, bibigyan ko kayo ng bago anumang oras. Totoo ba? Sige, kukunin ko na ito sa halagang 500 tael. Ang bilis magdesisyon! Narito ang recipe at kung paano ito gamitin. Nasa loob na lahat. Manager Lin, mahirap dalhin ito ng walang lalagyan. Gamitin mo na lang itong basket para dalhin pa uwi. Maraming salamat, Ginang yan. Paalam na. Inay, may pera na tayo! Oo nga, may pera na tayo. Inay, ano ang balak mong gawin sa perang ito? Gusto kayong ipagamot ng inay gamit ang perang ito. Matagal na kayong hindi nakakakain ng maayos at walang sapat na damit. Tiyak na may naiwan ng sakit sa katawan ninyo. Bukod pa riyan, may karamdaman pa sa puso si Xiaobay. Paumanhin. Ako ang pabigat sa inyong lahat. Anak, ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo naman pinili na magkasakit. Inay, pero ang pagpapagamot sa amin ay nangangailangan ng malaking halaga. Tama siya. Mga anak kayo ng inay. Kahit gaano kalaki ang halaga, gagawin ng inay ang lahat para gumaling kayo. Bukod pa riyan, gusto pa ng inay na makita kayong mag-asawa at magkaanak. Inay, ang bait-bait mo po. Ang katawan ng panganay na anak na lalaki at bunso na anak na babae, walang malaking problema. Magbibigay lang ako ng gamot para sa pangangatawan, para sa pangalawang anak na lalaki. Ang sakit niya ay medyo mahirap. Doktor, kahit gaano kalaki ang gastos, gagastusan ko lahat para mapagaling ang anak ko. Hindi ito problema sa pera. Pero sa abot ng kakayahan ko, hindi pa ako makapagpagaling ng sakit sa puso niya. Magbibigay ako ng gamot para pahabain. Sa sinaunang panahon, wala talagang magandang paraan ng paggamot para pagalingin ang sakit ni Xiaobay. Sa modernong panahon, kailangan pa ng operasyon para mapagaling. Ang system mall ay para lang sa pagbili ng mga bagay, hindi rin makakapag-operasyon. Dalhin mo ang gamot. Inumin sa tamang oras. Ang katawan ay gagaling natural. Para sa pangalawang anak na lalaki, tadhana lang ang makakapagsabi. Okay lang, Inay? Kung hindi ako gagaling, okay lang. Ang natipid na pera ibibili ko ng pagkain para sa lahat. Hindi pwede, Xiaobay inay. Talagang maghahanap ako ng paraan para pagalingin ka. Magtiwala ka sa akin. Oo, pangalawang kapatid, huwag kang sumuko. Ako at ang bunso. Naniniwala kami sa'yo. Talagang gagaling ka. Tama, pangalawang kuya, talagang gagaling ang sakit mo. Sige. Hi! Paano ko gagalingin ang sakit ni Xiaobay? Mga anak, maraming tao sa kalye ngayon. Mag-ingat kayo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Inay ako, gusto kong maglaro doon. Sige, mag-ingat. Sige. Xuanyi! Xuanyi! Nasaan siya? Xuanyi! Xuanyi! Ate! Nakita mo ba ang isang batang babae na may 2 tirintas? Ganito kataas? Wala. Xuanyi! Inay, anong nangyari? Nawawala ang bunsong kapatid. Tara na. Bumalik tayo't hanapin siya. Tara na. Xuanyi! Bunso. Bunso, bunso. Xiaoqi, anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng braso ko. Inay, parang hindi maigalaw ng kuya ang kanyang braso. Tingnan ko. Xuanyi. Tulong! Bunso! Hulihin ang mangangalakal ng tao. Bitawan mo ang bata. Kung hindi, pasensya ka na. Huwag kang mangarap. Xuanyi. Gising ka. Xuanyi. Xuanyi rin ang pangalan ng bunso ni Kuya Lu. Baka ito ang anak ni Kuya Lu. Ang babaeng ito, baka si Yan Siyue? Hindi dapat mangyari sa mundo ang ganitong pagkakataon. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Salamat po, Ginoo. Kung hindi po kayo tumulong ngayon, siguradong may nangyari sa anak kong babae. Tatakbo ka?
Hindi ko inakalang ganun kagaling siya. Si Yan Siyue ay isang ordinaryong babaeng taga-nayo na mahina. Ang dalagang ito ay hindi si Yan Siyue. Huyer mga kababayan, halaga ng pagkagulat dagdagan ng 10, 10, 10, 10. Hinuli mo ang anak ko? Ang tapang mo ah. Mali ako, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako. Patawarin? Panaginip lang yan. Ipaliwanag mo yan sa pulisya. Ako na ang bahala. Mahirap para sa'yo na may dalang bata. Paalam. Napakabait talaga ng ginoong ito, pero hindi ko alam kung sino siya. Kung sakaling magkita ulit kami, talagang pasasalamatan ko siya ng mabuti. Ang nangyari ngayon ay pagkukulang ko, anak. Kaya nagpa siya ang nanay na turuan kayo ng boxing simula ngayon, para kapag wala ang nanay, kayang-kaya niyong protektahan ang sarili. Boxing? Tingnan niyo ng mabuti, mga anak. Ganito. Kamusta? Hindi nga masakit. Ang galing nito ah. Hindi makakasakit sa iba at makakapagprotekta pa sa sarili. Susubukan ko rin. Luki, Lubay, Luswani, Halaga ng pagkagulat dagdagan ng 10, 10, 10. Anong nangyayari? Bakit napakaraming tao sa harap ng bahay ni Kuya Lu? Binubugbog na naman ng asawa ng pangalawa ang mga bata. Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Ang galing mo, Xiaoqi. Tara, magsuntukan tayo. Xiaoqi, ayos ka lang ba? Tigil! Siya yun! Siya yun. Ikaw pala. Noon, nagmadali akong umalis. Gusto ko sanang magpasalamat. Hindi ko inakalang taga rito ka rin pala sa baryo. Ako si Yan Siyu. Ano po ang pangalan ninyo? Ako si Lu Qiao. Ako ang asawa mo. Lu Qiao. Tatay! Bumalik na ang pangalawang anak ng mga Lu. Hindi ba't namatay siya sa digmaan? Totoo nga, naalala ko, puno ng peklat ang mukha ni Lu Qiao, pero ang mukha mo ay makinis at walang peklat. Paano mo mapapatunayan? Buti na lang dala ko ang jade pendant ni Kuya Lu. Ito ang jade pendant na suot-suot ko mula pagkabata. Ang mga peklat sa mukha, napagamot ko na sa doktor. Tingnan ninyo kung totoo ito, mga anak. Totoo nga. Tatay, sa wakas nakauwi ka na. Akala namin patay ka na. Talaga si Lu Qiao. Hindi siya namatay. Ginawa ko lang yun para matapos ang trabaho, para hindi malaman ng iba. Talaga si Lu Qiao. Mabuti naman at hindi ka namatay. Lu Qiao, tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Sa mga bata, grabe ang ginawa niya sa kanila. Noong araw sa kalye, hindi peke ang relasyon niya sa mga bata. Baka may misunderstanding dito. Hindi kami sinaktan ng nanay at tatay. Tinuturuan niya kami ng boxing para sa protection. Matino at responsable ang bata mula noon. Kung ganito niya ipinagtatanggol ang yan, baka may ibang dahilan dito. Boxing? Bakit magiging mabait ang Yan Siyue para turuan ng mga bata? Ang gwapo ni Lu Qiao. At may sense of justice pa. Talagang tipo ko siya. Pero siya ang asawa ng original owner. Wala akong feelings para sa kanya. Kaysa pilitin na magkasama, mas mabuti na maghiwalay agad. Lu Qiao, hindi pa matagal ang kasal natin. Umalis ka na para sa digmaan. Sa mga nakaraang taon, maayos ang buhay namin ng mga bata. Wala rin tayong feelings. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Maghiwalay? Nabaliw ba ang asawa ng pangalawa? Pagkatapos bumalik ng pangalawa, gusto niyang maghiwalay? Lu Qiao, mga kabaryo, dagdag na 10 puntos sa shock value. 10, 10. Nanay, maghihiwalay ka ba sa tatay? Gusto kong sumunod sa'yo. Nanay, gusto ko rin sumunod sa'yo. Nanay, gusto ko rin sumunod sa'yo. Mabuting mga bata, hindi na sayang ang mga ginawa ko nitong mga araw. Gusto niyang maghiwalay sa akin? Mukhang ang mga bata ayaw na ayaw umalis sa kanya. Baka may mga lihim na dahilan. Kaya't mananatili ako upang tingnan kong signging. Yan talagang mabuti sa mga bata. At samantalahin ang paghihintay sa pagdating ni Li Xin at iba pa upang lipulin ang mga matitigas ang ulo. Si Yue, ako ang may kasalanan sa iyo noon. Sa pagbalik ko ngayon, tiyak na gagantihan ko kayo ng maayos. Huwag na tayong maghiwalay. Ano sa tingin mo? Mula sa kanyang pagkilos sa bayan sa pagliligtas kay Xuanyi, makikita na siya ay isang taong may matuwid na puso. Sa huli, siya ang tunay na ama ng mga bata, at hindi natin maaaring ipagkait sa kanila ang karapatang magtamasa ng pagmamahal ng ama. Sige na nga, ang usapin ng paghihiwalay ay wag muna nating pag-usapan. Manatili ka na lang. Salamat sa iyong pangunawa.
Mahal. Mga anak, nakauwi na ang inyong ama. Sa hinaharap, poprotektahan ko kayo at ang inyong ina. Napakaganda! Sa wakas magkakasama na muli ang ating pamilya. May sakuna, may sakuna. Muling lumabas ang itim na oso sa likod ng bundok at nananakit ng mga tao. Malapit na ang anihan. Kung ganoon ang paglitaw ng itim na oso, paano na ito? Tara na, tara na. Ang itim na oso, hindi natin dapat hayaan na manakit ng mga bata. Xiaoqi, ikaw muna ang mag-alaga sa iyong mga nakababatang kapatid. Pupunta rin ang ina sa may pintuan ng baryo para tumingin. Sasama ako sa iyo para may magtulungan tayong dalawa. Sige, tara na. Kapitan, gusto ko ring sumama sa inyo upang labanan ng itim na oso. Nako, ikaw na isang babae, bakit ka sasama sa gulo? Ang itim na oso ay napakabangis. Huwag mo kaming ipilit na iligtas ka pagdating ng panahon. Oo, Laulu. Disiplinahin mo ang iyong asawa at huwag mo siyang hayaang mag-ingay dito. Nakita ko na ang kanyang kakayahan. Talagang magaling. Kapitan, magaling si Siyue. Baka makatulong siya. Kahit may panganib, ipagtatanggol ko siya. Payagan mo na siyang sumama. Totoo ba? Ganoon ba kagaling ang kanyang kakayahan? Ayos Lukiao, alam mo pang ipagtanggol ako. Sa ngayon, wala talagang maituturing na mali sa asawa kong ito. Kapitan, kung hindi ka naniniwala, pwedeng makipagpaligsahan ako kay Tio Zhao. Kung matatalo ako, hindi na ako sasama. Kung mananalo ako, payagan ninyo akong sumama. Ikaw talaga. Bakit hindi ka makinig? Kung gusto mong mapahiya, sige, makikipagpaligsahan ako sa iyo. Si Tio Zhao ang pinakamagaling na mamamana sa buong baryo. Ang yabang naman ni Yan Siyue. Gusto pang makipagpaligsahan kay Tio Zhao. Nakakatawa talaga. Kaya't panoorin mo ng mabuti mamaya kung paano ako mananalo. Lukiao, sa palagay mo ba mananalo ako? Nakita ko na ang iyong kakayahan. Naniniwala akong siguradong mananalo ka. May isang panakot tao doon. Kung sino sa inyong dalawa ang makakapana sa dibdib ng panakot taong iyon, siya ang panalo. Ako muna? Talagang hindi nakakagulat. Magaling talaga si Tio Zhao sa pana. Sa tingin ko, siguradong matatalo si Yan Siyue. Yan Siyue, huwag ka nang makipagpaligsahan. Hindi mo kayang talunin si Tio Zhao. Sa tingin ko, hindi mo nga alam kung paano gumamit ng pana. Kapitan, gusto kong mag-shoot ng pana nang nakapiring ang mata. Nakapiring? Haha, yang bata. Nakadilat nga, hindi mo tamaan. Nakapiring pa kaya? Mas mabuti pa? Umuwi ka na lang. Anak ni Lauer, sigurado ka bang nakapiring? Sigurado ako. Siyue talagang nakapiring? Gusto ko talagang nakapiring ang mata. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tatamaan ko. Kaya niyang tumama? Ang galing pala niya sa pana. Nakapiring. Tumama pa. Minaliit ko siya. Mga Tagalog plus this, plus this, plus this, plus this sa shock value. Dagdag ng 10, dagdag ng 10, dagdag ng 10, dagdag ng 10. Ang galing mo sa pana, anak. Wala akong laban sa'yo. Kung ganon, pwede na ba akong sumama sa inyo papuntang bundok? Pwede. Ngayong pagkakataon, dahil kasama ka na, tiyak na mapapatay natin yang oso. Tigil, mag-ingat kayo. Baka malapit lang ang oso. Mag-ingat kayo, umiwas, huwag kayong masaktan. Bilis, ngayon na. Nabaril. Ang bilis ng reaksyon niya. Salamat sa'yo. Kung hindi, delikado na sana tayo. Nagulat sina Lao Zhao at ang mga taga-nayon. Dagdagan ng 10, dagdagan ng 10, dagdagan ng 10, dagdagan ng 10. Trabaho ko lang yon. Mukhang maraming hayop dito sa likod ng bundok. Maghanap pa tayo para marami tayong madala at maibahagi sa lahat. Tara na. Medyo nag-aalala pa ako sa kanya kanina, pero mali pala ang hinala ko. Ngayon, hindi lang natin napuksa ang oso, nakahuli pa tayo ng mga kambing. Ang sarap i-hotpot nitong napakatabang kambing.
Hotpot na lang ang kainin natin ngayon. Hotpot? Inay, ano yung hotpot? Malalaman mo pag nagawa ko na. Pupunta na ako sa kusina. Huwag kayong sumunod. Natitirang pagkagulat. 6,000. Ayos! Sa wakas, makakakain na tayo ng hotpot. Ito ang hotpot. Ang kakaiba ng kalderong ito. Bakit may siyam na kahon? At ito, parang putik. Pwede ba itong kainin? Ito ang tawag na 9-grid pot. Sa bawat kahon, iba't ibang lasa. At ito ang sausawan, pangsawsaw ng karne. Ang sarap talaga. Ang mga niluto sa iisang kaldero, bakit iba't iba ang lasa? Subukan mo lang, malalaman mo. Ganito. Masarap. Subukan nyo rin. Ang karne sa kahong ito ay may lasa ng kamatis. Ang sa akin ay maanghang. Isang kaldero lang talagang nakakapagluto ng siyam na klase ng lasa. Lubay, Luki, dagdag 10 puntos sa shock value. Ang sarap talaga ng sausawan na to! Lu Xuanyi, dagdag 10 puntos sa shock value. Ako ang kapatid ng kasalukuyang emperador. Nagmamalaki akong nakakain na ng napakaraming masarap sa buong mundo. Pero hindi pa ako nakakatikim ng ganitong bago. Ano sa tingin mo? Lu Qiao, dagdag 10 puntos sa shock value. Kung masarap naman, ano pang hinihintay mo? Kain na. Sinadyang naghanda siya ng maraming masarap na pagkain para sa mga bata. Naghanda siya ng napakaraming masasarap na pagkain. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Kumain ka ng marami. Ikaw din, kumain ka ng marami. Ang pagkakamali niya sa akin ay dapat na bawasan na siguro. Talagang hindi pa nakakain ng mga sinaunang tao ng hotpot na ganito kasarap. Magtayo na lang kaya ako ng hotpot shop? Ano sa palagay ninyo? Magandang ideya ba na magtayo tayo ng hotpot shop? Magtayo ng hotpot shop? Pumunta tayo sa bundok para mangaso. Ang mahuhuli natin ay pwedeng gamitin sa hotpot shop. Sa ganitong paraan, hindi lang malalasahan ng iba ang sarap ng hotpot. Ang ating pamilya ay magkakaroon din ng pangmatagalang hanapbuhay. Nanay, magandang negosyong ito. Sang-ayon ako. Nanay, sang-ayon din ako. Sang-ayon din ako. Kung lahat tayo ay sang-ayon, simulan na natin kaagad. Bukas na tayo maghahanda. Maghahanda para sa pagbubukas. Tulungan mo akong umilag. Bagong damit pa naman ang suot ko. Baka madumihan ito mamaya. Ngayon ko lang nakita ang kabilang side niya. Medyo cute pa nga. Mga kababayan, ipinaaalam ko sa inyo, simula ngayon, opisyal nang magbubukas ang Hotpot Tower. Hotpot House. Anong klaseng tindahan ito? Ang hotpot, hiniwa-hiwang maninipis ang karne, isinasawsaw sa kumukulong sabaw, tapos isasawsaw sa espesyal na sawsawan, masarap at nakakainit kinain. Ang ganitong paraan ng pagkain, ngayon ko lang narinig. Tikman ko nga. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo! Hindi ko inaasahang ang galing mo palang mag-ayos. Sa ganito kaikling panahon, kaya mo palang ayusin ng maayos ang buong tindahan. Sobra naman ang papuri mo, mahal. Buti na lang tinulungan ako ng palihim ni Bay mo. Kung hindi, paano ko malalaman ang mga ito? Sir, order po. Po, eto na po. Meron po kaming 9-grid hotpot at meron din pong double flavor hotpot. Ano po ang gusto ninyo? Ano yung double flavor hotpot? Ang double flavor hotpot, iisang kaldero lang po, pero nahahati sa dalawa para sabay na mailagay ang dalawang klase ng sabaw. Ang 9-grid, tulad ng pangalan nito, ay kayang maglagay ng 9 na klase ng sabaw. Tingnan niyo po, parang ganyan po.
May ganoon palang kamangha-manghang kaldero. Lauhu, plus 10 sa shock value. Hindi ko pa nasusubukan na kumain ng siyam na lasa ng sabay-sabay. Bigyan niyo ako ng 9 grid. Sige po! Boss, paano ba ginagawa ang sausawan? Isang order ng lamb roll para sa table 1, isang order ng manok. Heto po, sir. Sana'y masiyahan kayo. Hindi ko inakalang ang karneng tupa ay pwedeng maging ganito kasarap. Ang sarap talaga nito, parang pagkain ng mga Diyos. Lauhu, dagdag 10 sa shock value. Mukhang malaki talaga ang epekto ng modernong hotpot sa mga tao noon. Talagang hindi ko maisip kung paano niya naisip ang ganitong kakaibang ideya. Siwe, ang galing mo talaga. Ang dami mong naisip na bagong ideya. Ito pa lang ang simula. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Kung ganon, sa mga susunod, asawa, sana'y patuloy mo akong gabayan. Kapag ngumiti ang lalaking ito, ang gwapo pala niya. Dumating na ang pinakahihintay na sandali. Wow! Luki, Lubay, Lushuanyi, Lukyao, shock value, dagdag 10. Magbibilang na tayo ng pera. Wow, inay, ang kabuang kinita natin ngayon ay 338 tael. Isang araw lang, ganito kalaki ang kinita natin? Inay, yayaman na tayo! Ito ay resulta ng ating pagsasama-samang pagsisikap. Si Yue, pasensya na. Noon, naniwala ako sa mga chismis at inakala kong pinapahirapan mo ang mga bata. Ang lahat ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw, nakikita ko. Masyado akong makitid ang pag-iisip. Humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang, magkakapamilya tayo. Basta, naayos na ang lahat. Mula ngayon, magtutulungan tayo para lalong gumanda ang ating buhay. Siya. Inay, narinig ko si Yan Siyue. Nagbukas ng hotpot restaurant dito sa bayan. Ang ganda ng takbo ng negosyo niya. Tiyak na kumita siya ng malaki. Ang sama ng babaeng ito. Tayo, wala tayong wala. Samantalang siya'y nabubuhay ng maginhawa. Talagang hindi makatarungan. Inay, huwag kang mag-alala. Bukas, pupuntahan ko siya para guluhin. Hindi na siya makakapagpatuloy ng negosyo. Yan si Yue, lumabas ka. Ang hotpot restaurant ninyong ito, nakamamatay. Hindi kaya may problema talaga. Kakakain ko lang ng marami. Tingnan mo ang galit ng babaeng ito. Parang hindi peke. Hindi na ako kakain. Umalis na tayo. Tara na, tara na. Yan si Yue, tingnan natin kung paano mo pa mapapatakbo ang tindahan mo. Hoy, sandali! Huwag muna kayong umalis. Huwag muna umalis. Maupo muna kayo. Maupo muna. Luman, ano ang ginugulo mo? Yan si Yue, salot ka. Ang anak kong babae, pagkatapos kumain ng hotpot ninyo, nagsimulang sumuka at magtatae. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kailan kayo kumain ng hotpot sa tindahan ko? Ano ang kinain ninyo? Kanina lang. Dinala ko ang anak ko para kumain ng hotpot ninyo. Paglabas pa lang, sumuka na si Xiao Shui. Sumisigaw siya sa sakit ng tiyan. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Kung hindi, magsusumbong ako sa autoridad para malaman ng lahat na ito ay isang masamang tindahan. Inay, masakit ang tiyan ko. Kawawang anak ko. Kung may mangyari sa'yo, paano na lang ako? Pagkatapos nito, sino pa ang maglalakas loob na kumain sa kanila? Bayaran nyo kami. Itim na tindahan. Bayaran nyo kami. Bayaran. Inihanda ni Luman ang sarili niya para dito. Yan si Yue. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin. Sino pa ang mag-iingay? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Dati, ako ang nagsasanggalang sa iba? Ngayong pagkakataon, may nagtanggol sa akin at niyakap ako. Wala. Nag-aalala ka sa akin. Asawa kita. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Mabuti naman at hindi ka nasaktan. Noong nasa sindikato pa ako, kahit gaano kalubha ang sugat ko, walang nagmamalasakit. Pero ngayon, kahit wala akong ni anumang galos, may tao pa ring nag-aalala at nagmamalasakit sa akin. Masarap pala ang pakiramdam. Kuya, pakisaway mo nga si Yan si Yue. Yung hotpot restaurant niya, may problema sa mga sangkap. Pwede nating isumbong sa autoridad. Pero bago dumating ang mga pulis, paunahin muna nating tingnan ng doktor ang kalagayan ni Li Shue. Kung talagang may problema sa hotpot, hindi kami tatakas.
sa responsibilidad. Pero kung may sadyang nanggugulo, hindi ko palalampasin yan. May punto ka. Siguro, paunahin muna natin ang doktor. Huwag na, ang hassle pa magpa-doktor. Ganito na lang, yan si Yue. Bayaran mo ako ng 500 tael ng pilak. Tapos na ang usapan. Kitang-kita sa mukha mo ang iniisip mo. Xiao Shue, libreng chicharon mula sa tindahan. Masarap ba? Masarap. Hindi masarap, hindi masarap. Haze, sa tindahan namin, wala talagang chicharon. Ang putaheng ito, hindi ba't kumain kayo ng hot pot sa tindahan ko? Paano nyo hindi alam kung ano ang libre? Hinipuan mo ang anak ko? Sigurado kayong nagsabi na nalason kayo sa hot pot ko. Hindi ba dapat kong linawin? Yun pala, sila hindi naman talaga kumain ng hotpot. Nandito para manloko kay manager yan. Dinala pa ang bata para magpanggap. Napakasama talaga ng ugali. Anong klaseng nanay to? Tama. Ganito ba ang pagpapalaki sa bata? Ma, Walang kwenta ka. Aray, isang malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayon. Kung wala nang ibang usapan, aalis na muna kami. Hinto! Mabuti, medyo may pangunawa ka. Ano pa? May problema pa ba? Naabala mo ang negosyo ko. Nawalan ako ng mga customer. Sinira mo ang pangalan ng tindahan ko. Tapos, isang magaan na salita lang na pagkakamali ang katapat. Luman, ngayong malinaw na ang katotohanan, sinadya mong siraan si Yue. Dapat kang magpaliwanag. Kung hindi, pupunta tayo sa opisyal. Huwag. Huwag sa opisyal. Ano ba ang gusto nyo? Magbayad ka! Bayaran mo ako. 100 tael. Huwag kang magmalabis. Ah, ayaw magbayad? Wala kang choice kundi i-report sa opisyal. Bayaran. Bayaran? Iyon lang. Umalis? Nabigla kayo ngayon. Para magbayad sala, ang lahat ng kumain sa tindahan ngayon, 30% ang bawas. Ayos. Mabuti naman. Sana lumago ang negosyo mo. Sa sariling lakas niya, makakagawa siya ng sariling daigdig. Talagang nakakahumaling, nakakalulong. Lukaw? 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 Lukiao, Anong iniisip mo? wala akong iniisip. Bakit kakaiba? Parang kailangan kong maghanap ng pagkakataon para magpakatotoo kay si Yue tungkol sa pagkatao ko. Hindi pwedeng palagi, bilang Kuya Lu, ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ito tapat para sa kanya. Papa, Mama, may problema. Nagkasakit ang second brother. Ano? Second brother, ano ang nangyari? Second brother, gumising ka! Xiaobai! 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 Anong nangyari sa iyo? Naku, sumiklab ang sakit sa puso ni Xiaobai. Papa, Mama, mamamatay ba ako? Hindi! Mayroon akong mabilisang gamot para sa puso. Nanay, ano itong maliit na bote? Kaya ba nitong pagalingin si kuya? Ito ay tinatawag na mabilisang gamot sa puso. Mabilis nitong mapipigil ang sakit sa puso. Isang piraso lang, mabibigyan agad ng ginhawa. Nanay, bigyan mo na agad si kuya. Hindi na siya makakatiis. Tatay! Nanay! Parang hindi na ako masakit. Ang galing! Lu Qi, Lu Bai, Lu Xuanyi, Lu Qiao. Dagdag na 10 puntos sa pagkamangha. Xiaobai, huwag kang mag-alala. Talagang pagagalingin ka ng nanay mo. Ang sakit sa puso ni Xiaobai ay likas mula pa sa pagkabata. Hindi ito kayang gamutin ng mga ordinaryong doktor. Ang tanging paraan ngayon ay pumunta sa lungga ng makadyos na manggagamot at subukang hanapin siya. Pumunta na tayo ngayon din. Pero ang lungga ng makadyos na manggagamot ay may proteksyon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi talaga makakapasok, kahit na ako ay isang prinsipe. Hindi ko rin masisira ang mga alituntunin ng lungga ng makadyos na manggagamot. Si Xiaobai ay anak ko. Ano man ang paraan, kailangan ko siyang ailigtas. Hindi ko kayang tumitig lang at hayaan siyang mamatay. Sige, tayo ay aalis na ngayon din sa lungga ng makadyos na manggagamot. Matagal na akong kumakatok. Bakit walang kahit anong reaksyon?
538, 8, 7, 6. Ito kaya ay isang Morse code? Anong si? Anong ma? Sa aming lugar, ito ay. Sa iyong kaalaman, mahirap ipaliwanag ng malinaw sa iyo. Bumukas ang pinto. Kaya mo talagang sirain ang proteksyon. Dagdag na 10 puntos sa pagkamangha ni Lukyao. Huwag kang humanga. Hanapin natin ang makadiyos na manggagamot. Bilisan natin! Ginoo, ikaw ba ang makadiyos na manggagamot? Hala, ang proteksyon ng aking lungga ng makadiyos na manggagamot ay mahirap buksan ng mga ordinaryong tao. Hindi ko inaasahan na nakapasok kayo. Ginoo, ang anak ko ay may sakit sa puso. Ikaw ay bihasa sa medisina. Pakiusap, iligtas mo siya. Makadiyos na manggagamot. Basta't mailigtas mo ang aking anak. Sabihin mo lang ang kondisyon. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi problema. Pero, kamakailan ay nag-aaral ako ng isang gamot na tinatawag na halamang bituin. Kung may bibigay ninyo ito sa akin, natural na matutulungan ko kayo. Ang halamang bituin ay tumutubo sa bangin. Isang halaman sa loob ng 10,000 taon. Talagang pinahihirapan mo kami. Pwede rin naman kayong sumuko. Meron siguro sa sistema. Titingnan ko. Alagaan mo muna si Xiaobai. Babalik agad ako. Paano nangyaring wala? Paano kaya? Tracking skill. 3,000 shock value. Kayang hanapin ang lahat ng bagay sa mundo. Tracking skill. Dahil dito, makikita natin ang Starfall Grass. Nalulunod na shock value. 4,000. Doon. Saan siya pupunta? Bakit hindi pa siya bumabalik? Xiaobai, hintay ka muna dito. Hahanapin ko ang nanay mo. Ayos! Nakita ko na rin ang Starfall Grass. Aray! Buti na lang. Mabuti, nahuli kita. Bakit ka nandito? Nag-alala ako sa'yo. Kaya pumunta ako. Kanina, akala ko talaga, mawawala ka na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sa mga ganitong mapanganib na bagay, tawagin mo ako. Sabay tayo, okay? Tatawagin kita sa susunod. Doktor, nakita ko na ang Starfall Grass. Ito nga ang Starfall Grass. Isang beses lang ito namumunga sa loob ng 10,000 taon. Tumutubo ito sa mga bangin. Ang Starfall Grass. Nahanap mo talaga. Ito. Doktor, +10 sa shock value. Doktor, ang Starfall Grass nahanap na namin. Ang sakit ng anak ko. Sa tulong ninyo, nahanap ninyo ang Starfall Grass. Natural, tutuperin ko ang aking pangako. Tutulungan ko kayo. Ay lapag mo agad ang bata. Titingnan ko. Maraming salamat, Doktor. Doktor, kumusta na ang anak ko? Wala nang problema. Magre-reseta ako ng gamot. Pag inom niya nito ng 3 buwan, gagaling na siya. Mabuti naman, mabuti naman. Maraming salamat, Doktor. Xiaobai, maliligtas ka na. Tatay, nanay, pangalawang kapatid, kuya, nauwi na kayo. Pangalawang kapatid, ang sakit mo. Gumaling ka na ba? Pag inom ko pa nito ng 3 buwan, gagaling na ako. Ayos. Hindi na muling magkakasakit ang pangalawang kapatid ko.
Tama, magkakasama na tayong pamilya magpakailanman. Tayong pamilya, hindi na maghihiwalay pa. Nanay, bakit sarado ang tindahan ngayon? May kalamidad kasi nitong mga nakaraang araw. Ginagastos ng mga tao ang pera nila sa pagbili ng pagkain. Wala nang sobrang pera para pumunta sa hot pot restaurant, kaya ipinasara na ni nanay ang tindahan. Ah, ganun pala. Tia, anong nangyari? Ay, dahil lang sa gutom nitong mga nakaraang araw, walang pambili ng pagkain. Kaya namatay sa gutom. Sa anumang panahon man, ang mga karaniwang tao ang laging pinakahirap. Ang mayayaman ay magarbo at malulong, samantalang ang mahihirap, isang subo lang ng pagkain ang inaalala. May sistema ako, kaya sa panahon ng taggutom na ito, hindi ako nahihirapan. Pero ang mga taga-baryo? Ngayon, ang mga mamamayan ay nagugutom at walang ginagawa ang pamahalaan. Akala ko mahirap siyang lapitan, pero hindi ko inaasahan na nag-aalala pala siya sa mga tao. Talagang karapat dapat sa lalaking napusuan ko. Napakaraming tao. Paano aasikasuhin ng pamahalaan? Kapalaran na lang talaga yan. Hay, Mga kababayan sa baryo, tumulong kayong lahat sa pag-aalaga sa mga bata sa bahay. Gusto ko rin silang tulungan. Lukiao, gusto ko silang tulungan. Sige, samahan kita. Kasama rin kami. Sige, pupunta tayo sa bundok mamaya para tingnan kung may makuhang pagkain doon. Sige. Maghanap tayong lahat ng magkakahiwalay, pero mag-ingat kayong lahat. Pupunta ako doon para maghanap. Sige. Si Yan, si Yue pala yan. Anong ginagawa niya riyan nagkukubli-kubli? Ang dahon na ito. Parang pamilyar ito. Patatas ito? Pero ang dahon na ito, bakit parang iba sa nakita ko noon? Siguro galing sa ibang lugar, hindi alam ng mga sinaunang tao. At nakakalason ang dahon ng patatas. Hindi rin sila maglalakas loob na subukan. Madaling tumubo ang patatas. At malaki ang ani. Kung ang laking lupain na ito ay puno ng patatas, mga ilang libong ektarya na siguro ito. Hindi na kailangang mag-alala na magugutom ang mga tao. Dalhin natin ito at tikman. Ano ba talaga ito? Pwede ba itong kainin? Bahala na. Dalhin ko na lang ito. Nanay, ano ito? Hindi rin alam ni nanay. Pero sabi ni Yan si Yue, pwede itong kainin. Baka gusto mong tikman. Nanay, masarap ito. Subukan mo. Hoy, Xiaoxue, anong nangyari sa'yo? Baka may problema itong bagay na ito. Xiaoxue? Xiaoxue? Ayos ka lang ba? Kainis na yan si Yue. Hinayaan mo akong lokohin. Hindi kita palalampasin. Matagal na akong hindi nakakain ng potato noodles. Sakto ngayon, nakapulot ako ng maraming patatas. Nakahanap ako ng potato starch. Ngayon, makakakain na ako ng potato noodles. Ito ang potato noodles na ginawa ko. Gawa sa patatas. Subukan ninyo. Patatas? Ano yun? Oo. Ang patatas ay isang bagay na pwede kainin. Masarap ito. Subukan ninyo. Oo, ang sarap. Nanay, lagi mo lang gumagawa ng mga kakaiba pero masarap. Siyempre dahil may sistema ako. Siyempre dahil magaling ang nanay.
Nanay ang pinakamagaling. Marami talaga kang alam. Lagi kang gumagawa ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Hindi mo alam kung sino ako. Ang patatas na ito ay hinukay ko sa bundok ngayon. Mayroong ilang libong kilo. Sapat para sa mga kababayan natin sa ilang panahon. Heto, Ano ito? Sandali, huwag kainin. Ang bagay na ito, nakita ko ito sa labanan. Noon, may mga sundalo na nakahanap nito at ibinigay. Ibinigay sa general ko. Ang general ay nag-utos na ipaaral ito. Ang resulta, ito ay nakakalason, hindi dapat kainin. Nakakalason. Nakakalason niya. Kung ganon, itapon na natin. teka. Huwag mong itapon. Tama ka, ang patatas na tumubo na ay talagang nakakalason. Pero itong mga ito, pinili ko ng mabuti. Hindi nakakalason. Pwedeng kainin. At saka, bakit naman papakainin ng nanay niyo ng nakakalasong pagkain? Naniniwala ako kay nanay. Hindi niya ako paahamakin. Sabi mo, patatas ang tawag dito. Paano mo nalaman? At alam mo pa kung paano ito ihahanda? Yan kasi. May matandang may alam sa baryo ang nagsabi sa akin. Basta ang mga ito, pwedeng-pwede ninyong kainin, walang lason, sigurado. Ganun pala. Yan si Yue, lumabas ka. Boses ni Luman. Bakit siya nandito na naman? Luman, ano na naman ang pakay mo dito? Yan si Yue. Ikaw pa ang magtatanong kung bakit ako nandito? Ito ba ang sinasabi mong pwedeng kainin? Nang kinain ito ni Xiao Shui, nagsukat nagtatae siya. Ano ba talaga ang balak mo? Tingnan ninyo, itong si Yan si Yue. Masama talaga ang intensyon. Pinakain pa ako nito. Nakakalasong bagay. At saka, pinapahanap pa niya sa bundok ang lahat para maghukay nito. Hindi ba't gusto niyang patayin tayong lahat? Ano? Napakasama pala ni Yan si Yue. Grabe naman. Luman, paulit-ulit mong sinasabi na gusto ka nitong saktan ni si Yue. Pero may ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, paninirang puri lang yan. Huwag mong sisihin kung kailangan kitang parusahan. Kuya, magkakapamilya tayo. Bakit ba laging kakampihan mo ang dayuhang si Yan si Yue? Hindi siya dayuhan. Asawa ko siya. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Igalang mo siya. Ako. Ako na? Tumahimik muna kayong lahat at makinig. Kumain pa kayo ng patatas na tumubo na? Kaya pala nalason kayo. Tingnan ninyong mabuti. Ito ay tinatawag na patatas, o kaya ay kamote siya. Kung maayos ang paghahanda, maaari itong kainin at hindi kayo malalason. Marami nito sa likod ng bundok, mga ilang libong ektarya siguro. Basta't mahukay lang at makain ng lahat, hindi na natin kailangang mag-alala na may mamamatay sa gutom. Totoo ba? May ganito talagang bagay? Kung totoo nga, maliligtas ang ating barangay Lu. Hindi na tayo magugutom. Ay, ang galing! Maliligtas na tayo, maliligtas na. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang anak kong si Xiao Shui, dahil kinain ito, kaya sumuka at nagtatae. Hindi talaga ito pwedeng kainin. Hindi nagsisinungaling ang asawa ng pangalawa. Pwede talagang kainin ito. Noong bata pa ako, nakita ko ito sa aking paglalakbay. Hindi ko lang inakala na meron din pala sa barangay Lu natin. Talagang pinagpala ang barangay Lu. Pero hindi pwedeng basta-basta kainin ng kamote siya. Baka kayo malason. Ayun na nga. Maraming alam si Tio Lu kung nakita na raw niya. Tama nga ang sinasabi ni Yan si Yue. Ang galing! Talagang napakagaling. Hindi namin alam kung paano makilala ang may lason sa walang lason. Oo nga. Tulad nitong tumubo, may lason ito. At huwag kakainin kasama ang balat. Ang mga kulay berde na ganito, hindi rin pwedeng kainin. Ang pinakamahalaga, dapat lutuing mabuti. Kung hindi, siguradong malalason. Xiaoqi, kunin mo yung ginawang patatas noodles ni Inay. Sige. Salamat, Xiaoqi. Ito yung ginawa kong noodles mula sa patatas. May gustong sumubok? Ako? Naniniwala ako sa asawa ng pangalawa. Ang sarap. Hindi ko inakalang ang patatas. Ay may ganito karaming paraan ng pagluto. Marami talagang paraan ng pagluto ng patatas. Pwedeng pakuluan, pwedeng igisa, at pwedeng durugin at haluin sa kanin. Ang dami palang paraan. Ang galing talaga ng patatas na ito. Tito Lu, Kapitan. Jeshi. Asawa ng pangalawa, sabihin mo nga sa akin, saan sa bundok makikita ang mga patatas na ito para maipatawag ko ang mga tao sa baryo para maghukay? Sa likod lang ng kagubatan sa bundok, samahan ko kayo mamaya, ako ang maghahatid. Ay, sige, mabuti. Ayos ay, mga kababayan. Umuwi na kayong lahat ngayon, maghanda ng mga gamit. Sama-sama tayong aakyat para maghukay ng patatas. Sige.
Anak, maraming salamat talaga sa iyo. Ngayong taon, may taggutom. Talagang nababahala ako. Buti na lang at natuklasan mo ang patatas. Tiyak na maliligtas ang barangay Lu. Ha ha ha. Ay, alis na muna ako. Ang galing talaga ng asawa ko. Siyempre naman, tingnan mo kung sino ako. Yan si Yue. Nakuha mo talaga ang lahat ng atensyon. Ano? Libo-libong kilo ng patatas na makakain. Totoo ang sinasabi ko. Bawat salita ay totoo. Panginoon, hindi maganda ang klima ngayong taon. Nagkukulang ng pagkain sa lahat ng lugar. Kung ibibigay mo ang pagtuklas ng bagong pagkain sa pamahalaan, tiyak na makakakuha ng malaking parangal. Talaga nga, ha 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 ha. Malaking ambag ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Kung ako ay ma-promote, hindi mawawala ang benepisyo para sa iyo. Tumayo ka, tumayo ka. Maraming salamat, Panginoon. Dadalin kita sa paghukay ng patatas. Yan si Yue. Ang pagkain na nasa kamay ay nawala. Sa tingin ko ang mga mamamayan, paano pa susuportahan ka? Ang patatas sa lupang ito, hindi bababa sa libo-libong kilo. Makakain natin ng ilang buwan, walang problema talaga. Oo nga. Salamat sa asawa ng pangalawang anak. Panginoon, tingnan mo. Ito ang kanilang hinukay na patatas. Napakarami. Maganda ang ginawa mo. Ang magistrate ko bibigyan ng malaking gantimpala. Maraming salamat, Panginoon. Pero, maaaring bigyan ng konti ang maliit na tao? Ang maliit na tao sa bahay ay hindi talaga makakapagbukas ng kalan. Walang problema. Pagdating ng panahon, bibigyan ka ng 10 kilo. Talagang pinagpala ng langit. Kung ang patatas ay ibibigay sa taas, ang pag-promote at pagyaman ay malapit na. Tigil, 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 tigil. Tumigil kayong lahat. Maginoong magistrate, hindi alam kung ano ang iyong pakay. Mga tao, humukay para sa akin. Kunin ninyo ang mga patatas na ito at i-confiscate. Huwag ninyong kunin yan. Huwag. Bakit ninyo kokonfiskahin? Ikaw ang magistrate? Ang mga patatas dito ay natuklasan ng aming Lugia Village. Dapat ay sa amin ito. Bakit ninyo kokonfiskahin? Ang kapal ng mukha mo. Humarap ka ng ganyan sa magistrate? Ayaw mo na bang mabuhay? Ikaw ang nagsumbong. Luman, nawawala na ba sa sarili mo? Gusto mo bang mamatay kami sa gutom bago ka masiyahan? Ginoo, huwag nang makipag-argumento sa mga balasubas na ito. Dali na ninyo. Siya. Aray, aray, aray. Ako ang magistrate dito. Kayong mga hamak na tao, lumalaban kayo sa akin? Gusto ninyong mag-alsa? Kahit na ikaw ang magistrate, hindi ka dapat basta-basta mangagaw ng pagkain ng mga tao. Ito ay para sa imperyo. Para sa ikabubuhay ng ating Jin Kingdom. Lalaban pa ba kayo sa imperyo? Para ba talaga sa ikabubuhay ng Jin Kingdom? O para sa sarili mong kapakanan? Alam mo sa sarili mo. Ikaw, balasubas. Saan ka ba galing? Ang tapang mong magsalita sa akin? Ginoo, ito po, kuya ko. Medyo hindi malinaw ang pag-iisip. Huwag ninyo siyang pansinin. Mabuti naman at naiintindihan mo, mga tauhan. Kunin ninyo ang balasubas na ito na lumalaban sa kanyang superior. Kung gusto ninyong dalhin siya, dapat muna kayong dumaan sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala silang kakayahang dalhin ako. Kilala mo ba ang plakang ito? Laka ng hari ng Bailey ito. Ang iyong lingkod ay bumabati sa hari ng Bailey. Hari ng Bailey? Siya pala ang hari ng Bailey? Hari ng Bailey, ang asawa ni Yuan Sheng. May iba pa ba siyang pagkatao? Paano siya naging hari ng Bailey? Kapatid ko siya. Sa baryo siya lumaki, hindi siya ang hari ng Bailey. Tumahimik, narito ang hari ng Bailey. Sino ang magkakalakas na gumawa ng peking plaka? Hindi alam ng iyong lingkod na narito ang hari ng Bailey. Walang intensyong manghamak. Patawarin ninyo ang iyong lingkod, hari ng Bailey. Kamakailan, ang grupo ni Li Xin ay nag-iimbestiga tungkol sa akin. Sa ngayon ay hindi pa pwede na ilantad ang aking pagkatao. Hindi ako ang hari ng Bailey. Ako ay tauhan lamang ng hari ng Bailey. Kayo pala ang Ginoo. Nagkamali ang iyong lingkod. Hindi kayo nakilala. Aminin ko ang aking pagkakamali. Aalisin ko na sila ng iyong lingkod. Tiyak na hindi na muling pakikialaman si Yang Yu. Natatakot ka lang sa aking pagkatao. Hindi mo tunay na naunawaan ang iyong pagkakamali, ang inyong hari. Ang inyong Ginoo ay hindi magpapatawad ng basta-basta. Wag po, Ginoo. Nautulang ang iyong lingkod. Signal flare. Ang hari ng Bailey ay ibinigay pa sa kanya ang signal flare? Sino ba talaga siya? Isang karaniwang tauhan lamang ba? O ang hari ng Bailey?
Hari. Ginoo, ang taong ito sa lupa, dahil siya ang punong bayan, ay nanggugulo sa liwanag ng araw. Inagaw ang pagkain ng mga mamamayan. Dalhin niyo. Opo. Ginoo, inosente po ang iyong lingkod. Ginoo. Tumigil ka! Sinabi ko bang pwede kang umalis? Kuya, Shue! Paulit-ulit na lang si Luman ang tumutok sa'yo. Anong plano mong gawin? ate, magkakapamilya pa rin tayo. Ngayon mo lang naalala na magkakapamilya tayo? Ilang beses mo na akong pinag-initan, pati mga anak ko. Ngayon, dahil sa galit mo, ipinagwalang bahala mo ang buhay ng buong nayon. Alam mo ba na ito ay pagkain para sa pangangailangan? Tama nga. Ate, talagang nagkamali ako. Patawarin mo na ako ngayon. Hindi na ako uulit. Kuya, ako'y kapatid mo. Dalhin na siya. Pag-isipan niya ang ginawa niya sa bilangguan. Dalhin. Yan si, napakasama mong babae. Alis na po kami. Ay, ikaw pala ang asawa ng pangalawa. Hindi ko inakalang sa mga taon na nasa laban ka, ay napakaganda ng iyong kinahinatnan. At naging tauhan ka pa ng Haring Bailey. Maraming salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman, maliit na bagay lang. Mga kababayan, magpatuloy kayo sa paghuhukay ng patatas. Sino ka talaga? Hindi ko talaga siya maitatago. Alam kong marami kang tanong sa isip mo ngayon, ngunit naniniwala ka sana sa akin. Tapat ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam ko? Kaya kahit may duda ako, kaya kahit hindi kita inatake. Mabuti naman. Mabuti naman at hindi mo ipinagkamali ang aking katapatan. Kung may iba pang bagay, pag-uusapan natin sa bahay. Pwede ba? Kung hindi ako nagkakamali, hindi ikaw si Lukyao. Ikaw ang hari ng Bailey, tama ba? Tama. Ako ang hari ng Bailey. Ako si Fulinhan. Si Lukyao ang aking sworn brother. At siya rin ang aking personal na guwardiya. Pagkatapos ng digmaang iyon, dapat ay nakauwi na sana siya. Sayang lang. Hindi siya nakaligtas. Paano naman ang tatlong bata? Ang tatlong batang iyon, hindi rin naman siguro tunay na anak ni Lukyao, di ba? Sila ay mga anak ng emperador at ni Emperatrice Shi. Ang yumaong Emperatrice Xie. Tama, mag-asawa ang Emperatrice Xie at ang emperador. Napakabuti ng relasyon nila. Siyempre, ito ang naging dahilan ng pangamba ng iba. Para sa kanilang kapakanan, pinagtulungan nilang patayin si Emperatrice Shi. Upang mailigtas ng emperador ang tatlong batang ito, ibinigay niya sila sa akin. Sayang lang, noong panahong iyon, ako rin ay nasa gitna ng kaguluhan. Kaya wala akong magawa kundi ibigay sila kay Kuya Lu. Kaya, pumunta ka sa nayon ng Lu. Dahil sa palagay mo ay may masamang balak ako sa mga bata at gusto mo silang kunin? Oo, pero iyon ay noon. Mula nang makasama kita, doon ko lang nalaman na ikaw ay isang napakabait na babae, si Yue. Mahal kita. Ikaw ay isang prinsipe, ako ay isang simpleng babaeng taga-probinsya lamang. Hindi tayo bagay. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, ang gusto ko ay ang babaeng mapagmahal sa mga bata, matalino, at magaling sa labanan na yan si Yue. Pero ako ay balo ni Lukyao. Kung tayo ay magiging magkasama, makakasama lang ito sa iyo, sa politika sa korte. Wala akong pakialam sa mga iyon. Ikaw lang ang gusto ko. At saka, sa pagpunta ko rito sa nayon ng Lu, plano kong lipulin ang mga kalaban ko sa isang iglap. Paano mo gagawin? Si Yue. Sir, nalaman ko nandito si Bailey Wang. Malayo ito sa kabiserang lungsod. Ito ay magandang pagkakataon para patayin siya. Narinig ko na ang kapatid na lalaki ng emperador. Dumating na si Bailey Wang dito sa atin. Noong nakaraang araw, pinarusahan niya ang mapang-api na hepe ng kondado. Ang tapang talaga ni Bailey Wang. Sayang lang, narinig ko na si Bailey Wang parang nalason sa pagkain ng patatas. Hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Sir, sabi mo, totoo ba ito? Totoo man o hindi, makikita natin ngayon. Tara na. Huwag kang mamatay. Ikaw, paano na ako kung mamatay ka? Nahuli na. Sino kayo? Anong pakialam mo kung sino ako? Ngayon na ang inyong kamatayan. Sugod. Hindi ka nalason? Niloko mo ako. Ano naman kung niloko kita?
Kahit na ngayon ay mag-isa ka lang, ano ang importansya kung nalason ka o hindi? Sa labas, may nakahanda akong 200 kasamahan. Ngayon, kailangan mong mamatay sa kamay ko. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong tumawag ng tulong. Maghintay kayo sa kamatayan. Ngayon, iniisip mo pa rin ba na mamamatay ako sa kamay mo? Nakahanda ka na pala. Ngayong araw, sinadya mong iligaw ako. Fooling Han. Tusok ang tao. Ano man ang sasabihin mo? Sa dalisi mo na sabihin, "Bye mo! Dalhin siya!" Opo. Lakad. Fooling Han. Tusok ang tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Si Yue, ako. Sabi ko sa'yo, hindi na kailangan ng ganitong kagulo. Kaya ko nang lutasin mag-isa. Pinilit mo pang magpanggap. Pero tapos na ang lahat, kailan ka balak bumalik sa kabisera? Bukas? Bakit ang bilis? Bakit? Nangihinayang ka sa akin. Natatakot kang iwanan kita at umalis ng mag-isa? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsisinungaling. Bukas, sabay tayong uuwi. Naghihintay pa ako na pakasalan ka. Shue, ang ganda-ganda mo ngayon. Noong una kitang makilala, nagtataka lang ako kung bakit nagbago ng ganito ang isang tao. Ano ang dahilan? Hindi ko inakalang lalo akong nahulog hanggang sa hindi na ako makalabas. Si Yue, mahal kita. Swerte rin ako na nakilala kita. Aksidente lang ang pagpasok ko sa librong ito. Pero ang pagkakilala kay Fulin Han at sa 3 bata, ang pinakamaswerteng nangyari sa buhay ko.